Sinyong shop. Wow. Okay. Pinuksan na mga kababayan. Ito yung ginamit ni PBBM nung campaign. Everyone, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa Bahay Ugnayan. Ngayong hapon po ay dadali namin kayo sa dalawang bahay dito sa makasaysayang distrito ng San Miguel, Maynila. Ito po mga bahay na ito o mga antique houses ay napasa ilalim sa supervision ng Malacanang taong 1960s hanggang 1970s. Pero sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay pinaayos, pinaganda para maging bahagi ng bagong Malacanang Heritage Tours. So kayo po ang ilan sa mga pinakauna makakakita sa mga nilalaman ng mga makasaysayang bahay na ito. Welcome to Bahay Ugnayan. Ito po ang Road to Malacanang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. It's our pleasure to have you here. Dito po tayo. Ayan. Nung campaign mga kababayan, ito po yung ginamit ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, inilagaan talaga, no? Ayan. Tapos yung mga kababayan natin na sumuporta, grabe nakakataba ng puso. Mga kababayan, andito pa rin talagang pinahalagahan ni Pangulong Bongbong Marcos ito lahat. Ayan. So, ayan. Sa dami nating mga kasamang vlogger, ayan, nandito na, paakit na kami dito. Ayan. Sir Martin. Ay, Marco pala. Sir Marco. Sige po. Welcome po. Sige po. Forward lang. So everyone, mula po sa panahon ng mga Kastila hanggang sa ngayon, ang pag-angat sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa ay tinuturing na isang premyo. Ang mga Kastilang gobernador, tinuring nilang premyo ang posisyon dahil sa kanilang katapatan sa hari ng Espanya. Kahit po yung mga American administrators natin, tinuring nila yung governorship ng Philippine Islands na isang premyo dahil sa katapatan naman nila sa kanilang partido politiko. Ang mga Pilipinong opisyal o politiko ay tinuturing din na premyo ang pagiging Pangulo ng Pilipinas na ginugugol nila lahat ng kanilang makakaya, ng kanilang mga resources upang makamit ang inaasam-asam na posisyon. Parte o bahagi ng aspirasyon mo bilang Pangulo ng Pilipinas ay ang Malacanang. Sa Malacanang magtatrabaho ang Pangulo. Sa Malacanang magtitira ang ating Pangulo. So ang pag-capture mo sa Malacanang ay act din ng custodianship ng isang espesyal na klase ng kapangyarihan. At tayo po ngayon ay nandito sa isa sa mga buildings na bumubuo sa Malacanang Complex. Muli, ito po ang Bahay Ugnayan. At dito po namin tinatalakay ang kwento ng ating kasalukuyang Pangulo. Hayaan niyo pong i-ugnay namin, katulad ng bahay, ang pangalan ng bahay nito, Bahay Ugnayan, hayaan niyo i-ugnay namin kayo sa storya ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito po muli ang kanyang road to Malacanang. At dito po sa hagdanan ng Bahay Ugnayan, mapapansin niyo po itong dalawang pictures na ito sa pag-akyat din sa hagdanan ng Malacanang Palace ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. and Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tradisyon po sa Malacanang simula 1935 ang pag-akyat sa hagdanan na yan. Ito po ay simbolo na magsasarado na ang previous chapter at meron na pong bagong gagamit ng Malacanang. So father and son, more than 50 years apart, at the same spot of Malacanang Palace sa grand staircase nito. 1969 po ito ang ikalawang inaugurasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. And of course, as we all remember, yan po ay last year lang ang inaugurasyon ni Pangulong Bongbong bilang ika-17 Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So habang umaakyat po kayo dito sa hagdanan, pwede nyo pong ramdamin or isipin na ito ay inauguration nyo din. So feel the power and the prestige while moving up the staircase. At dito naman po sa kanan ay isang family portrait ni BBM, First Lady Liza at ng kanilang 3 anak. So aakyat na po tayo. Isa. Wala pa na lista. Hindi tayo mamaklir na. Kaya mo muna isa-isa. Takot pa kulit.
So everyone, dahil ito ay timeline sa mga events na nangyari sa buhay ni Pangulong Bongbong, they decided to start from the very beginning, ang kanyang kapanganakan. Pinanganak si Ferdinand Martin Romualdez Marcos Jr. noong September 13, 1957. Yun po ay 2 araw lang pagkatapos ng ika-40 kaarawan ng kanyang ama. Pareho silang Setyembre pinanganak. Nandito po nag-provide ang mga creators ng baby picture ni BBM kung saan kitang-kitang bilog na bilog ang kanyang mukha. Ang kanyang baptism photo kasama ang kanyang nanay at tatay at ang kanyang ate Amy. Dito po naman sa ibaba ang Young Bongbong Marcos mula kinder hanggang grade school. Nagsimula po siyang mag-aral sa Institusyon Teresiana na ngayon ay Pedro Poveda College na at sa Lasal Green Hills naman para sa kanyang elementary education. Ito po ang kanyang litrato nung siya ay nag-celebrate ng kanyang kaarawan. Napakasaya sa picture ni BBM at napakataas din ang kanyang cake. From grade 1 to grade 7 ang kanyang mga class pictures. Naka-encircle po kung nasan si BBM. At dito sa grade 7 picture niya, meron pong programa sa kanilang eskwelahan kung saan they were representing different countries of the world holding their respective national flags. Ang napuntang bansa kay BBM ay ang ating bansa. He was representing the Philippines, wearing traditional barong, standing in the middle, and proudly holding our national flag. At sa pinakababang banda naman ay ang mga gradong nakuha ni BBM sa kanyang comprehensive exam sa Lasal Green Hills. At ine-explain po ng director ng Lasal, si Brother B. Richard, na talagang nasa honor section si BBM at matataas ang grado niya kumpara sa kanyang mga kaklase. Ito pong mga resulta na ito ay merong logical reasoning, academic promise test, meron pa pong test sa math, fraction, decimal, iba't ibang klase. Pero sa logical reasoning, 92% ang nakuha ni BBM. Memory, 98%. At sa spelling, almost perfect score na 99%. Nung siya naman po ay 13 years old, his parents decided to send him abroad. Nag-aral po sa Inglaterra ang ating Pangulong Bongbong sa Worth Abbey School sa West Sussex, England. Siya lang ang tanging Pilipino sa kanyang mga kaklase. At dito sa baba, in-explain ng headmaster ng eskwelahan na yun kung gaano kagaling si BBM. Na kahit daw iba ang kulturang pinanggalingan ni BBM, nag-settle in siya remarkably well. Meron po siyang retentive memory daw. At ayaw na ayaw niya nung tinatrato siyang espesyal. He thrived daw in a structured framework where he is treated as an ordinary person. Pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral ng koleyo naman sa Oxford University. Mga litrato po ito ni BBM doon at ito ang kanyang kopya ng Special Diploma in Social Studies. Nag-apply siya ng masteral degree sa University of Pennsylvania sa Amerika. Ngunit hindi po niya ito natapos dahil sa edad na 22 lamang, si BBM ay tumakbo at nanalo bilang vice-gobernador ng Ilocos Norte. So you can just imagine the amount of wisdom you can gain from being a public servant at a very young age of 22 years old. 3 taon pagkatapos maging vice, siya po'y nahalal at na-promote naman to Governor of Ilocos Norte. Andito po ang kanyang larawan nung kanyang oath-taking kasama ang kanyang nanay at tatay. But in a complicated turn of events in 1986, President Ferdinand Marcos' senior term came to an end. Ito po ay dahil sa People Power Revolution na nire-representa ng gallery na ito. Isang barbed wire na may yellow ribbon. Yan po ang naging dahilan sa kanilang paglisan sa Malacanang noong February 25, 1986. Ang buong pamilya ay na-exile sa Honolulu, Hawaii. At ang pinakamalungkot, doon na rin po namatay ang kanyang ama. Dahil sa kidney, heart, and lung failure, hindi na rin po nakabalik ng Pilipinas si Pangulong Marcos Sr. na iwan ng Marcos family. Pero sa kanilang pamilya, ang una talagang nakabalik ng bansa ay si BBM noong 1991. So ang susunod po na bahagi ay assist tayo ni Ms. Dayan. Siya po mag-i-explain sa 2 dekada na susunod na buhay ni BBM sa pagbabalik ng Pilipinas. Maganda sana po sa ikalawang bahagi ng ating museo. Makikita natin dito ang pagbabalik